Ikatlong araw ng welga ng mga trucker kontra truck ban sa Maynila. Tumaas pa ang patong ng mga nakatenggang container van sa pier sa Manila North at South Harbor. Hindi kaya delikado na yan. Mula sa lungsod ng Maynila, nakatutuklay si Steve Dailisan. Steve. Unti-unti na raw mararamdaman ng mga manufacturer yung ilang araw na pagkaantala ng delivery ng mga raw materials at iba pang produkto dahil sa pananatili ng mga cargo containers sa loob nitong Manila North at South Harbor. Ito namang mga trucker group, tuloy ang welga laban sa truck ban. Pataas ng pataas ang mga container na nasa loob ng pier. Sa kabila ng welga ng truckers group, tuloy ang dating ng mga barkong nagbababa ng kargamento. Sa tala ng Philippine Ports Authority o PPA, nasa halos 70% na ng kapasidad ng International Cargo Pier ang okupado. Delikado raw pag pumalo sa 75 hanggang 80% dahil magkukulang na sa espasyo. Ang mahigit 50,000 container van naglalaman ng raw materials at goods na ilang araw nang nakatenga sa pantalan. Mahigit 6,000 container van naman sa North Harbor na ang laman ay domestic goods tulad ng prutas ang nakatenga rin. Pinakamasama niyan, Steve, pag napuno talaga yan, baka sana hindi nga umaaabot ng gano'n, no? Pero isasara namin ang port. Kasi nga, saan pa namin ilalagay yung mga kargamento? Kung hindi nila i-withdraw, walang movement ng mga trucks, hindi naman pwedeng iapaw mo lang dyan yung mga container sa daanan. No? Ang dating halos 6,000 truck na bumabiyahe kada araw, kahapon halos nasa 100 lang. Habang wala pang napagkakasunduan ng pamahalang lungsod ng Maynila at trucker group, may suwestyon na ilipat sa Subic Port at Batangas Port ang bagsakan ng kargo. Pwede, sabi ng PPA, pero malaking pondo at mahaba-habang paghahanda ang kailangan. Ang Manila North at South Harbor nasa mahigit 100 hektarya ang lawak. Halos kalahati lang nito ang Batangas Port na nasa hanggang 50 hektarya. Medyo malayo rin daw ang agwat. Kung pasilidad at equipment ang pag-uusapan dahil yung nakikita niyong short crane na ginagamit para maialsa yung mga kargamento pababa sa barko patungo sa lupa, nasa 8. Dito pa lamang sa South Harbor, 12. Sa MICT o sa North Harbor. Sa Batangas Port, nasa hanggang 3. Malaking problema rin daw kung mismong daungan ng barkong pag-uusapan. Dito, 10 barko sabay-sabay pwedeng dumaong habang sa Batangas Port, nasa hanggang 3. Kaya mag-iintay daw yung mga barko bago nila maibaba ang mga kargamento. Handa naman daw ang Subic Port sakaling dito ibaba ang mga cargo. May kapasidad daw silang tanggapin ang mga dumarating na kargamento. Pabor daw ito kung tutusin sa truckers dahil katumbas nito ang dagdag kita. Yun nga lang, bulsa naman daw ng publiko ang mabubutas lalo't ipapasa lang din ng mga manufacturer at importer ang dagdag gastos sa biyahe at hindi rin mawawala ang traffic. Honestly, ang trucker would not gain so much from this, no? But then again, sabi ko nga sa iyo, Steve, no? Kung viable naman yan, kung realistic naman yan, why not? For us to even dream of accommodating all the truckers and all the cargos in either Subic and Batangas, replacing the 2 ports in Manila, remains to be a dream. Ang isa pang malaking tanong, gusto ba ng shipping companies na sa Subic at Batangas magbaba ng kargamento? Ang chain, supply chain, nandito lahat, Metro Manila base. Sa Batangas ganon, wala siyang sufficient na kargamento para maging economically viable yung kanyang return trip. Mel, ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA, nasa $77 million yung nawawala kada araw dun sa export operations. Bunsod nitong pagpapatupad ng extended truck ban dito sa lungsod ng Maynila. Liban pa yan dun sa nawawala naman sa customs at sa PPA dahil halos hindi makumpleto yung flow ng operations sa loob ng port dahil sa pananatili ng mga cargo container doon. Pero itong mga truckers group naman, baliwala raw sa kanila yung ilang araw na kawalan ng kita. Bunsod nung hindi nila pagbiyahe dahil kinaya raw nila ito, Mel, noong 1994 kung saan 7 araw sila na hindi bumiyahe hanggat hindi nila makukuha yung kanilang gusto na ibalik sa dati, yung ipinatutupad na truck ban dito sa lungsod ng Maynila. Kung sino ang bibigay at kung sino ang magbibigay daan, yan yung ating aantabayanan sa mga susunod pang araw. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.